May mga naging trials si David sa kanyang story. Siya ay, dahil si Saul ay merong problematic problem, pinapapatay niya, pinamahan niya si David that time. But David became faithful. He became faithful to the Lord. Meron siyang mga prayer. Sa Psalm, sabi dyan, sa Psalm 57 verse 2, I will cry unto God Most High, unto God that performs all things for me. I call to God Most High, to the God who does everything for me. I call to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Hindi siya nag-atubili na lumapit sa Panginoon. Hindi siya nag-atubili na i-acknowledge yung kapangyarihan ng Panginoon. Amidst his trial, amidst ng pinagdadaanan niya, he is still faithful. And fourth, he is a worshiper. To the point na ikinahiya siya ng sarili niyang asawa. Si Michal, na anak din ni Saul, kinahiya siya dahil siya'y sayaw ng sayaw, awit siya ng awit. Talagang may nag-worship siya nung dumating yung Ark of the Covenant doon sa kanilang lugar. He was singing songs of praises, he was worshiping and dancing with all his might, ang sabi doon. Hindi siya nahihiya. To the point na ikinahiya siya ng kanyang asawa na si Michal, nahihiya sa ginagawa niya. But David, hindi siya nahihiya dahil he was doing it for the Lord. He was a worshiper. Fifth, he was a servant leader heart. He has a servant leader heart. Merong time na nasa gyera si David kasama yung kanyang mga mighty warriors. And syempre, pag nasa gyera, medyo parang kulang ka sa mga bagay-bagay like pagkain, yung mga favorite mo, hindi nyo dala-dala dahil nasa gyera kayo. Biglang sabi ni David, parang ang sarap-sarap ngayon uminom ng tubig, yung paborito kong tubig na nakukuha sa bukal na paborito ko. And narinig yun, David was just saying it out loud, na minsan kainan tayo, parang ang sarap kain ng chocolate ngayon. Diba? Si David ganun din, na he was just saying it out loud, but then, his mighty warriors, ang ginawa nila, even though napapalibutan sila ng kanilang mga kalaban, mga Philistines, napapalibutan sila, nasa gitna sila ng mga kaaway nila, lumakbay sila, papunta dun sa bukal na yun, pinuntahan, nilalagpasan nila yung mga kalaban nila, and kinuha yung tubig na pinapakaasam-asam ni David. And then, bumalik sa kanila, dumaan na naman dun sa mga kaaway, and then ibinigay, sabi nila. Pero si David, nung nakita niya, sabi niya, hindi ko kayang inumin, tinapon niya yung tubig. Hindi ko kayang inumin itong tubig na to na binuwis ng mga mighty warriors ko yung kanilang buhay para dito. So, that makes him, these are some of the characteristics of David that makes him a man after God's own heart. But, something happened. Sabi sa 2 Samuel 11:1-13, medyo maliit, no? Noong sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinugkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad mula roon. May natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino yon. Sinabi sa kanya, siya si Bathsheba, anak ni Eliam na asawa ni Urias na isang Hiteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunan para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan niya si David. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Next, inutusan niya agad ni David si Joab na pupuntahin si Uriah. Si Urias, yung asawa ni Bathsheba, na yun nga ang ginawa na papuntahin sa kanya si Uriah. Na inutusan ni David si Joab, yung leader nila Uriah, na tawagin si Uriah at pauwiin kay Bathsheba.
Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kamusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Uriah, umuwi ka na at sipingan ng iyong asawa, sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Uriah, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit, hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Uriah, hindi ba kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sumagot siya, ang kaban ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Juda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang mga pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maaatim ng aking kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Sinabi ni David kay Uriah, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Uriah at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi nung gabing iyon. Bagkus natulog, nakasama rin ng mga bantay. So kinabukasan naman, sumulat si David, pinabalik niya na si Uriah sa labanan. Sinulatan niya ngayon si Joab na leader ni Uriah. Na sabi niya dito, ganito ang nilalaman, ilagay mo si Uriah sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos iwan mo siya roon at bayaan mo siyang matatay. Habang pinapaligiran ni na Joab ang lungsod, nilagay siya ni Uriah sa kanyang malalakas na kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Uriah and yada 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 etc. Namatay si Uriah na asawa ni Bathsheba. So this is David and Bathsheba. Ano nga bang nangyari? Bakit this man of God after God's own heart ay nagkaganto? Ano nangyari sa kanya? Siya'y nagkamali, siya'y nagkasala, siya'y nagkasala. What happened? Pwede pala yun na kahit yung pinakadakila, kahit nabigyan ka pa ng title, pwede ka pa palang magkasala. Pwede pa palang mangyari yung mga gantong bagay. Tingnan natin at saliksikin kung ano nga bang nangyari. Progression of David's sin. Nakita niya sa kanyang mga mata ang hindi niya dapat makita na nagbunga ng makasalanang pagnanasa. Sabi dito, sa verse 1, pinuksan nila ang mga Amonita at kinugkob ang Rabba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Bakit? Anong nangyari? Bakit nagpaiwan siya? Nagpaiwan siya, tapos nakita niya, nagpunta siya sa kanyang terrace sa taas ng kanyang palasyo, nakita niya si Bathsheba na naliligo. At ewan natin kung bakit nga ba naliligo siya. Doon at bukas at kitang-kita siya. Hindi natin alam. At nakita niya at agad tinanong niya kung sino. Ayun po, asawa po yan ni Uriah, yung magiting ninyong kawal. Pero pinatawag pa rin ni David si Bathsheba, pinakuhaan sa kanyang silipingan. Nakita niya sa kanyang mga mata, hindi niya dapat makita na nagbunga ng makasalanang pagnanasa. Pangalawa, ang maling pagnanasang iyon ay nagbunga ng pangangalo niya. Nung nakita niya yung babae, binabuhay sa kanyang kaloob-looban. Yun ay ang pangangalo niya or lust. Third, ang pangangalo niya ay humantong sa kanyang pagkukunwari, hypocrisy. Pinatawag na, halika, uwi ka, Uriah. Pagod na pagod ka. Puntahan mo muna yung asawa mo. At ikaw'y magpakasarap muna doon. Kaya'y magsiping muna ng asawa ninyo. Pumunta ka doon. Hypocrisy. As if parang concern lang, no? But it's hypocrisy. Fourth, ang pangangalo niya at pagkukumari ay humantong naman after ng hypocrisy. Ito ay humantong sa kanyang pagpapatay. Anong ginawa niya kay Uriah?
Pinapunta niya sa front battle. Grabe, no? So, recap. Una, nakita niya sa mata niya yung mga hindi niya dapat makita. Dapat wala siya doon dahil dapat nandun siya sa labanan. Kundi nandun, bigla siyang nandoon sa terrace niya sa taas at hindi sumama. At nung nakita niya, nagnasa siya. Yung pagnanasang iyon, naging pangangalo niya. Tapos, yung pangangalo niya, naging hypocrisy, pagkukunwari. Tapos, yung pagkukunwari ay uwi sa pagpatay. Sin brought terrible consequences to David's life. Many think they can sin and then continue living as though nothing had ever happened. But the Bible clearly teaches that the wages of sin is death, and that one sin leads to another. Alam natin yun, Romans 3:23, lahat ay nagkasala. Kasala ba tayo dito? Meron bang hindi nagkasala? Kanina tinanong mo, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. And ang consequences ng kasalanan ay kamatayan. That's spiritual death. Napakatindi po nun, mga kapatid. Napakatindi ng ginagawa ng kasalanan sa atin. Pinapatay tayo nun. That is why the Lord, ang ginawa ng Lord, nayaan ba tayo sa ating mga pagkakasala? No, di ba? He sent His only begotten Son para hindi tayo na yung parusahan kapag tinanggap natin siya. Ang Panginoong Kristo na yung nakikita sa atin, yung blood. But we will be discussing that later on tomorrow. Bumalik tayo kay David. Nagkasala siya, ayun yung progress ng kanyang kasalanan. Nakita nyo na nagpaiwan lang siya. Paano nauwi sa pagpatay? Paano siya nakapatay? Ano lang naman siya? Nagpaiwan lang naman siya sa battle, hindi lang naman siya sumama. What seems to be a harmless sin na napakaliit na kasalanan, pagpapabaya, katamaran, nauwi sa pagpapatay. Ganon tayo paano dinadaya ng kaaway. Una, sa tingin natin, it's harmless, but then again, it progresses. Sometimes, dapat hindi na tayo sumasama sa mga kaibigan ng mga wala namang maidudulot sa atin, but then again, we still go to them, and then it progresses, naggagasip na kayo tungkol sa buhay ng ibang tao, and then it progresses, meron na kayong mga GC na ginagawa, di ba? Mga nakikita ko yan sa social media, and then nabubuli na, it progresses, binubuli na yung tao, it promotes hatred, kanindi. And then sometimes, nagpo-phone lang tayo instead of nag-review tayo. But then again, pagdating ng exam, yung katamaran natin, imbis na nag-review tayo, nagpo-phone tayo, nag-progress na pangongopya. Nangopya na tayo. So that's how sin progresses. Sometimes, it seems like it's just little, small, pero nag-progress para, dumadami pala. Hindi natin namamalayan. But then, napakabuti ng Lord kay David. Sabi sa 2 Samuel 12:1-9, isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Sabi ni Nathan, pwede ba akong magkwento sa'yo? Meron akong kwento sa'yo. Merong isang mayaman at saka merong isang mahirap na lalaki. Yung mayaman na lalaki, napakadami niyang tupa, napakadami niyang baka, napakarami niyang alaga. At kumakain siya ng lahat ng kanyang magustuhan. Sagana siya sa lahat ng bagay. But then, merong isang mahirap, meron siyang kaisa-isang tupa. Yung tupa na yan, tuwan-tuwa siya, sinasama niya kahit saan siya magpunta. Inaalagaan niya, sinasama niya, punta siyang palengke, punta siya dito, sa lugar na to, tuwan-tuwa siya dito, sa tupa na to. Pero isang araw, nagkaroon ng bisita yung mayaman na lalaki at kailangan niyang maghanda, magpatay ng kanyang tupa. Pero hindi siya nagpatay ng isa sa kanyang mga tupa. Alam niyo kung ano ginawa niya? Kinuha niya yung tupa ng mahirap na lalaki at ayun yung kinatay niya at pinakain niya sa bisita ng mayaman. Sabi ni David, napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay.
dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Grabe, no? Kinikwento lang to ni Nathan, isang kwento lang to kay David. At ayun ang response ni David. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda. At mabibigyan ba kita ng higit pa riyan? Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Heteyong si Uriah sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Grabe, no? Sometimes, God uses a friend of ours. Minsan, gumagamit ng Lord na isang tao, pinapadala sa atin, to make us realize what we have done. Napakapalad po ng mga taong may ganito, na may Nathan sa kanilang mga buhay. To remind us minsan na tayo nagkakasala. Like what Nathan. Imagine kung paano kung wala si Nathan sa nangyari about David. Napakabuti ng Lord. Amen? So, ang bunga ng kasalanan, let's talk about ang bunga ng kasalanan. Una, sabi doon, nakaka-apekto sa ating pananalapi. It affects our finances. Sin blocks economic blessings. Hinaharangan ng kasalanan ang pagpapalang pinansyal. Paano? Ang sabi dito sa 2 Samuel 12, verse 10, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon, ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul, ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Imagine, bakit pa kinuha niya pa yung asawa? Sabi ng Panginoon, bakit kinuha mo pa yung asawa? Yung may asawa. Samantalang binigay ko naman sa iyo lahat. It blocks economic blessing. Yung kasalanan, mga kapatid, it blocks our financial blessing. Second, nagbubukas ng pinto sa espiritu ng karahasan. It opens the door to a spirit of violence. Sabi dito, dahil ginawa mong ito, at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patilim sa iyong sambahayan. Grabe tong curse na to, no? Grabe tong sinabi na to. Ito yung mga consequences ng mga kasalanan natin. Third, nagiging daan para sa pagkapahiya sa publiko. 2 Samuel 12:10, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Alam niyo po ang nangyari? Mismong anak ni David ang umasawa sa kanyang mga asawa. Yes, maraming asawa si David, mga panahon na yon. And sabi dito, nangyari nga kung ano yung sinabi ng Panginoon. Sabi doon, ginawa mo ito ng lihim, kaya hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Nalaman ng buong Israel yung ginawa ng anak ni David sa kanya na ginawa niyang asawa, yung asawa ng kanyang mga ama. Nothing is covered up that will not be revealed or hidden, that will not be known. Walang kasalanan na hindi maibubunyag. Alam niyo po ba yun, kahit na yung pinaka-sikreto nyo, kayo lang yung nakakaalam, lahat yan will be known. Fourth, nabubuksan ang pinto ng sumpa. Imagine, sabi dito sa 2 Samuel 12:11, this is what the Lord says, out of your own household I am going to bring calamity in you.
Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. Fifth, isang espiritu ng kamatayan ang pumasok sa pamilya ni David. Ano nga bang nangyari? Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata, hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. So, nung na-realize ni David na nagkasala siya laban sa Panginoon, hindi siya kumain ng ilang araw, hindi siya naligo ng ilang araw at nag-aalala na yung kanyang mga kawal sa kanya. And nung mga panahon na naglugmok si David sa kanyang kasalanan, nalaman niya na siya yung makasalanan. Noong mga panahon na yon, yung anak nila ni Bathsheba nagkasakit. And mga ilang araw lang ay namatay. Namatay yung anak ni Bathsheba at ni David. So, those are the areas affected by sin. Una, ano po? Lahat ng unconfessed sins affects the following. Lahat ng mga kasalanan na hindi natin kino-confess. Lahat ng mga kasalanan na hindi natin sinasabi sa Panginoon at hindi inilalapit sa Kanya. It affects our physical, naapektuhan, emotional nyo, naapektuhan, at financial. Sabi sa Psalms 32 verse 3-4, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tagtaraw. That's how David was feeling. Nung hindi niya pa kino-confess sa Panginoon yung mga kasalanan niya. There's something within him that is so heavy. Naranasan niyo na yan mga kapatid, na parang ang bigat-bigat. There's something within you na parang hindi niyo maintindihan. But the good thing is, may oportunidad ng repentance. Pwede tayo magsisi, pwede tayo bumalik sa Panginoon. Ang sabi sa 2 Samuel 12, verse 13-15, so David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Nakita nyo? David acknowledged that he has sinned against the Lord. That's the first step, mga kapatid. Kailangan we have to acknowledge that we have sinned against the Lord. Huwag na tayo magmataas. Huwag na nating bigyan ng excuse pa yung mga ginawa nating kasalanan. Let's acknowledge that we have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has put away your sin, you shall not die. Dahil ikaw ay in-acknowledge mo yung kasalanan mo, pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka na mamamatay. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme the child also who is born to you. Surely die. Then Nathan said, yes, ang kasalanan, kayang patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Meron yung the blasphemy against the Holy Spirit, but lahat ng unconfessed sin natin, if we confess it to the Lord, He can surely forgive us from anything ng kasalanan natin as long as we confess our sins. But hindi tayo makakaiwas sa consequences ng ating mga kasalanan. So, ano yung consequences ng mga kasalanan? Yung mga nabanggit natin kanina na mga nangyari kay David. Diba? Naapektuhan ng kanyang pananalapi. Nabuksan ang espiritu ng karahasan sa kanyang pamilya. Naging daan para sa pagkakahiya. Grabe, no? Yung sin, it leads us to public shame. And it opens the door of curse. Hindi tayo ligtas dito. Ang sabi ni Nathan, because of your sin, however, because of this deed, you have given great occasion. Binigyan mo, dahil sa kasalanan mo, binigyan mo ng pagkakataon, ang kaaway, to blaspheme. Binigyan mo ng pagkakataon na nagkasala ka, na gumawa ang kalaban. But surely, if we confess our sins to the Lord, He will forgive us, but we are not exempted of the consequences sa atin. Discipline
is a form of God's grace to His children. Alam niyo po ba yun? Grace yan, yung disiplina. Mahal ka ng Diyos, sabi sa Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the one He loves and chastises every son He receives. Kaya ka didisiplinahin kapag may mali kang ginawa dahil ayaw ng Panginoon ang papahamak ka. Ganon din tayo kung magulang kayo, kung may magulang kayo, dinidisiplina kayo ng mga magulang ninyo dahil, why? Dahil alam nila na ikapapahamak nyo kapag nagpatuloy kayo dyan. Ganon din ang Panginoon sa atin. He disciplines us. It's a form of God's grace to His children. Repentance is not an emotion. It is a personal decision that we will not fail God again. Ang repentance po, mga kapatid, hindi ito emosyon na naramdaman mo na yung consequences ngayon ng kasalanan mo. You pray, and then repent, and then kinabukasan, ganun ulit yung ginawa mo. No. Repentance is not an emotion. It is a personal decision na hindi ka nalalakad sa kasalanan. Yes, sometimes you may fail dahil nandito pa rin tayo sa sinful nature natin, but babalik tayo, nagre-repent tayo sa tuwing gagawin natin yun. That's what repentance is. Sabi sa Psalm 51 verse 1 to 5, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Ang tunay na pagsisisi ay laging may kasamang pagtatapat. Kailangan i-acknowledge natin ang kasalanan natin before the Lord. Ang pagtatapat ay kapag kinikilala natin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano nga bang ginawa ni David sa kanyang repentance? In-acknowledge niya na hindi ito mababaw. Hindi niya sinubukang bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Kasi Lord, nandoon si Bathsheba. Bakit ba nandoon siya? Siyempre, nandoon ako sa taas ng ng palasyo. Nakita ko siya. Ba't nga ba siya nandoon? Lord, tuloy yan. Nakita ko. So no, hindi niya binigyan ng katwiran yung kanyang ginawa. Next, inamin niya ang kanyang kasalanan at detalyado ang kanyang pag-amin. Ito yung hinahanap sa atin ng Lord, mga kapatid. That we acknowledge our sin, na hindi natin bibigyan ng katwiran ang ating ginawa, aaminin natin ang kasalanan at detalyado ang pagkaamin natin sa ating kasalanan. Sabi sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Lahat daw tayo na nasa Panginoon na, lahat ng tumanggap sa Panginoon, hindi na tayo tinitignan, hindi na tayo sa judgment, hindi na titignan yung ginawa nating kasalanan. Ang nakikita na ng Lord ay ang dugo ni Kristo na tinanggap natin. So, it is repentance is a change of attitude. Binabago natin. Because we love the Lord, we receive the grace of the Lord, we repented already, we change our attitude. Tatanggalin na natin yon. Tatanggalin na natin yung mga hindi maganda ng mga ginagawa natin. And this is what happens after the repentance of David. He made a detailed confession and received forgiveness. He felt clean immediately. After yon, alam niyo po ba kanina sabi ko, di ba, nung nalugmok si David at hindi siya naliligo at kumakain, after niyang narinig sa kanyang mga kawal na namatay na yung anak nila ni Bathsheba, he immediately get up, naligo siya. At naghingi na siya ng tawad sa Panginoon, and he immediately get up and naligo siya. He felt clean immediately. And then he sang songs of deliverance because he could feel God's protection. Yung Book of Psalms, mga awit yan ni David, mga sulat yan ni David sa kanyang mga sa tungkol doon. Merong mga awit doon, may mga sulat doon si David sa Psalms ng tungkol sa deliverance niya sa Panginoon. Nandun yan sa chapter 7. His mind was open to understand the word, and he knew that the righteous are surrounded by mercy. Naranasan niya na yung palang mga righteous, mga anak ng Diyos,
ay napapaligiran ng awa ng Panginoon. And right now, tayo, gusto ba nating mag-repent sa ating mga kasalanan? Ina-acknowledge ba natin yung mga kasalanan natin na hindi maganda sa harapan ng Panginoon? At may mga consequences. Yung mga kasalanan natin, we are not exempted of the consequences of our sins. Mabigat ang mga kasalanan, mga kapatid. That's why we need to check always ourselves. I-check natin lagi yung puso natin. Lagi natin i-check. Lagi tayong sumangguni sa Panginoon. So, dyan sa ating libro, meron tayong mga checklist. A new story, repentance, pagmumuni-muni. Checkan po natin yan at sasagutan. Don't worry, hindi namin checkan yan. Hindi namin titignan yan, yung mga sagot nyo dyan. Kailangan makakita yan. So, you have to be honest with your